February 15 ng 5 PM dito sa Bukid. So, inaantok ako. Tulog ako ng tulog eh. Sunday pala bukas. So, samantalahin natin yung init. Kumbaga yung season na pinag-uusapan kahit saan. So, sasamantalahin natin yung panahon na yun. So, kasi yung panahon na yun, yun yung talagang pinakikinggan ka ng mga tao. So, taklang. So, ang topic natin ngayon for debate support tungkol sa mga anak ng Diablo. Anak ng Diyos at anak ng Diablo. So, yung mga kopya ko lang dati, kinopya ko lang. Tapos, konti lang to. Kumbaga, hindi natin matatapos to, haba nito. Pahapyaw-hapyaw lang. Wala kasing magawa eh. So, nagtataka ako sa mga simbahan na kinukwento, bakit ganun na walang mga topic na ganito. Kung meron man, ang tinutukoy na demonyo ay may mga sungay. Ang tinutukoy na mga basta gumagawa sila ng sarili nilang demonyo na hindi naman nakasulat. So hindi ganun yung tema na dapat yung matutunan. Kasi ang tungkol dito yung karunungan na nakasulat para may alam kayo. So, simulan na natin yung ating The God and the Devil. Sa spiritual kasi nating pamumuhay tungkol sa paniniwala sa Diyos, meron dalawang espiritu. Ito ang espiritu ng Diyos at espiritu ng demonyo. Kuha niyo. Kasi kung merong espiritu ng Diyos, ang espiritu kasi, ang tinutukoy na espiritu, ay hindi ito yung mga white lady, mga nuno sa punso. Puta, dito nga may punso eh. Minsan natatakot ako, baka may lumabas. So, hindi ito yung nakikita nyo mga tikbalang kapre. Ang espiritu ay siyang aral. Ito ang salita. Ang salita ang siyang espiritu. So, ganito kasi yan. Namulat ka, pinanganak ka, wala kang alam kahit magsalita, hindi ka pa nakakapagsalita. So, tinuruan ka ngayon ng magulang mo paano magsalita, paano gumalang, paano rumispeto. Yun ang ibig sabihin ng espiritu na tinatawag. Mamaya, ilalagay natin, baka sabihin nyo, tsambahan na naman. So, basahin natin yung, who is your spiritual father? Sino ba ang spiritual mong ama? Sa Galatians 4:6-7. Naantok ako pero tignan natin para may topic bukas, para yung tawag nito, hindi yung puro tsambahan lang. Kasi alam nyo, tagal nyo nagsimba. Puro ang topic nyo, hindi wala sa hulog. Demonyo na walang mga basihan. Demonyo na hindi ganon. Dapat galing sa Biblia,
may kaisipan ka sa Biblia. May yung karunungan ng Biblia. Ang kukunin mo. Hindi yung may mga sungay, hindi yung mga kapre, hindi mga tikbala. Kuha nyo? Wala tayo sa avatar. Nandito tayo sa real world ng totoong espiritu. Sa Galatians 4:6-7, hanapin natin. Ito yung napakahirap yung maghahanap ako. 4:6-7. Sapagkat kayo'y mga anak ay sinugo ng Diyos ang espiritu ng kanyang anak. Ang espiritu ng kanyang anak sa ating mga puso na sumisigaw, Aba, Ama. Ano pat hindi ka naalipin at kung anak ay tagapagmana ka nga sa pamamagitan ng Diyos. So anong ibig sabihin nito? Na isinugo sa inyo ang espiritu ng kanyang anak. Ano ba si Jesus? Nung hindi pa siya nagkakatawang tao, siya ang berbo ng Diyos. Siya ang salita ng Diyos na isinugo sa inyo. Isa-isay natin na sumisigaw na kanyang anak sa inyong mga puso, sa ating mga puso. Na sumisigaw, Aba, Ama. Diba? Dito sige, sunod na muna ulit. So, dito yung One God and Judgment na sinulat ko na talagang talagang lahat ng tama dito. Hindi ka lulusot, kahit saan ka gumulong, hindi ka makakaikot. So, for even the devil pretend to be the light. Dahil sabi ko nga sa inyo, may dalawa tayong espiritu. Ito ay tungkol sa Diyos at tungkol sa Diablo. So, 2 Corinthians 11:14-15. Naantok pa rin ako, putik. 2 Corinthians 11. Saan ba yun? 2 Corinthians. Putik talaga. 11:14-15. 14-15. At hindi katakataka, sapagkat si Satanas man ay nagpakunwaring anghel ng kaliwanagan. Hindi malaking bagay na ang kanyang mga ministro naman ay mapagkunwari na waring ministro ng katuwiran, na ang kanilang wakas ay masasang-ayon sa kanilang mga gawa. So, totoo ba na maraming ministro dito na nagkunwaring alam nila ang katotohanan? Na ano ang tinuro nila sa inyo tungkol sa espiritu? Ang espiritu ay siyang aral, siyang berbo, siyang salita ng Diyos. Nakuha niyo. So, may nagpanggap na mga ministro sa mga bawat simbahan na mapagkunwaring waring ministro ng katuwiran, na ang kanilang wakas ay masasang-ayon sa kanilang mga gawa. Dito na yung sinabi ng Diyos na sila'y mabibitag sa sarili nilang gawa. Sila'y mahuhulog sa sarili nilang ginawa. Kumbaga, patay sarili ang ginawa nila. So, ano ang katotohanan ngayon nung lumabas ang katotohanan? Ano ang nakita nyo ngayon? Nahuli ba sila sa sarili nilang gawa? Nahuli ba silang lahat? Nakuha nyo? Sino ang nahuli natin dito na kunwaring mga ministro ng katuwiran? Na kung talagang very
very talagang confident siya. Na maninindigan ako, sabi. Tayo may paninindigan. Yun ang sinasabi, naririnig ko yun eh. Talagang lalakas ng loob, maninindigan, ipaglalaban, makikipaglaban, at ano pa ba yung style ng mga yun? Talagang may iyak-iyak pa. Tayo, wala tayong ganun eh. Hindi tayo marunong magdrama. Next time, baka makakuha tayo ng script na para maganda-ganda yung topic natin. So, sino ang mapagkunwaring mga ministro ng katuwiran? Napakarami yan po. Diba? Totoo hindi? Ano ang tinuro sa inyo ng mga ministrong to? Na kunyari sila ang ministro ng kaliwanagan, ng katuwiran. Na ang kanilang mga gawa ay masasang-ayon sa, ang kanilang wakas ay masasang-ayon sa kanilang mga gawa. So ilang paragraph pa lang to, ilang verses pa lang to. Kumbaga bawat verses pinaliliwanag ko sa inyo para hindi kayo timang o hindi kayo kulang sa mga, ito yung tinatawag na makunat na pagkain, matigas na pagkain. May dalawang pagkain sa Biblia, isang matigas, isang malambot na para sa bata. Yung makukunat, ito yung mga complicated na aral sa Biblia. So, balik na ulit tayo. But there's only one life. Alam mo, nung ginagawa ko to, hirap na hirap pa ako mag-English talaga. Talagang bago ko magawa yung English, gusto ko perfect talaga. Isang araw, isang tulog. 8:12, John 8:12. Basahin natin yung John 8:12. No, puta, ito sinasabi ko yung, alam mo, pag nagtayo si Trump ng, kung itatayo na to sa bawat radio station, hindi mo matatapos ng isang taon to itong sinulat ko dito. Kasi bawat mga verses dyan hihimayin mo. Dahil napakahalaga ng mga verses na nilagay ko dito. 8:12. For there's only one light. Muli ngang nagsalita sa kanila si Jesus na sinasabi, ako ang ilaw ng sanlibutan. Ang sumusunod sa akin ay hindi lalakad sa kadiliman, kundi magkakaroon ng ilaw ng kabuhayan. So, sino ang sinundan mo? Sino-sinong sugo ang sinundan nyo? Ayan ang sinasabi ko sa iyo eh. Yung sugo mo gusto pang magbalak maging Kristo. Yung sugo mo gustong nagbalak pa na maging anak ng Diyos. Yung bugtong na anak ng Diyos, siya daw ang papalit. Totoo hindi? Totoo ba yung sugo mo nagbalak na maging tagapamagitan sa Diyos at sa tao? Totoo hindi? Yung sugo mo nagbalak gustong gawing Kristo. Siya lang ang ilaw na nagbibigay ng liwanag sa kadiliman. Nasa kanya lahat ang aral kung saan ka matututo. Hindi sa kung kani-kanino. Nakuha nyo? So, ano bang topic natin? Anak ng Diyos at anak ng Diablo. What is this called son? Every one of us had their own parents, but that was so obvious, right? Anong puto? But the basis of our study is the Word of God, which is the Spirit inside of you.
O, ito na yung sinasabi ko, na ang Word of God ay siyang Espiritu na nasa iyo. Basahin natin sa 1 Peter 1:21-25. So, anong masasabi nyo sa tsambahan natin dito? Ano ang tinuro ko base dun sa tinuro nila? 1:21-25. O, 1:21-25, babasahin natin. O, tignan mo, hahaba na tayo dito. Alam nyo, ginagastosan ko to. Hindi ako kumikita rito. Tandaan nyo. Ako, nagbabanat ako ng buto sa sarili ko, pero hindi ako nangihingi sa inyo. Itong vlog ko na to, ginagastosan ko to. Dito na yung kailangan ko mag-upload, binabayaran ko bawat 1 GB para ma-upload lang yan. Mga pahapyaw lang to. Wala pa tayo sa malulupit. Okay, basahin na natin. Sa pamamagitan niya ay nananampalataya kayo sa Diyos, na sa kanyang bumuhay na mga nguli sa mga patay. At sa kanya yung nagbigay ng kaluwalhatian upang ang inyong pananampalataya at pag-asa ay mapa sa Diyos. Yamang nilinis ninyo ang kaluluwa sa inyong pagtalima sa katotohanan, sa pag-ibig na hindi pakunwari na sa mga kapatid ay mga ibigan kayo ng buong ningas ng iyong puso sa isa't isa. Yamang ipinanganak kayong muli at hindi na sa binhing nasisira, kundi sa walang kasiraan, sa pamamagitan ng salita ng Diyos na nabubuhay at namamalagi. Nandito pa lang tayo hanggang 23. Tsaka na yung 24, tsaka 25. Nakakapagod eh. So dito tayo sa 23. Ng 1 Peter 1:23. Yamang ipinanganak kayong muli sa hindi sa binhing nasisira, kundi sa walang kasiraan, sa pamamagitan ng salita ng Diyos na nabubuhay at namamalagi. So, ano ang salita ng Diyos? Bakit ka mabubuhay doon? Bakit ka ipinanganak muli? Bakit ka ipinanganak muli? Katulad ng sinabi ko sa inyo kanina, na bago ka pa ipinanganak, bago ka pa nagkaisip dito sa mundo na ginagalawan mo, may nagtuturo sa iyo na mga magulang mo paano ka magkaroon ng isip. Di ba? Paano ka gumalang, paano ka rumispeto, paano ka mamuhay sa mundo. Ngayon nandito tayo sa spiritual na mundo ng mga halimaw. Hindi nakalimutan, hindi pala Ghost Fighters to. Eugene. So nandito tayo sa mundo ng mga spiritual tungkol sa Diyos. So dito, paano ka ipinapanganak ulit? Kundi yung salita ng Diyos ay siyang binabago ang iyong pagkatao na para kang bumalik sa pagkabata. Para iyon ang dalhin. Nakuha niyo? Bakit ka ipinanganak muli? Dahil ito ay ito yung bago, yung New Testament na bagong inaral sa inyo ni Jesus. Kaya dapat kang ipanganak ulit sa bagong aral, hindi doon sa luma. Wala tayo doon sa dati. Yung mga dating daan, nandun sila sa dati, sa before. Nandito na tayo sa after. Kuha nyo? Hindi na tayo dun sa lumang daan o dating daan, kundi nagbigay ang Diyos ng bagong daan na ito ang bago mong
lalakaran. Copy? So, tuloy natin. Sapagkat ang lahat ng laman ay gaya ng damo at ang lahat ng kanyang karangalan ay gaya ng bulaklak ng damo. Ang damo ay natutuyo at ang bulaklak ay nalalanta. Datapwat, ang salita ng Panginoon ay namamalagi magpakailanman at ito ang salita ng mabubuting balita ay pinapangaral ko sa inyo. Kopya? Hindi ako nagsalita dun. Binasa ko lang. Binasa ko lang yung sinasabi dito. Hindi ako hindi sa akin galing. Binabasa ko lang. Nakopya nyo. Datapwat ang salita ng Panginoon ay namamalagi magpakailanman. Ito ang salita ng mabubuting balita na ipinapangaral sa inyo. Di ba? Nasaan na kayo? Nandun ba kayo sa before? Roman 8:14-13. Ito po, napakahaba. So, Roman 8:14. Ito na yata, yung Matthew 10:20. Basahin muna natin yung Matthew 10:20. So, kung alam nyo kung saan ba yun? Kung magtatayo kung ito kung itatayo na to sa Amerika at magbo-broadcast na doon kada gabi, sigurado napakadaming tao yung uhaw na uhaw sa katotohanan ng Diyos. Napakaraming tao sigurado na talagang makikinig sila ng totoong aral. Hindi ng totoong marites. Kasi yung simbahan puro marites na lang eh. Puro kung ano lang yung masabi. Walang basihan. Totoo hindi? Totoo ba yun? Hindi. So dapat pag makikinig ka, dapat alam mong talagang may basihan, talagang may pinaghuhugutan sa Biblia. Kasi kung makikinig ka ng pakiengkoy lang na yung demonyo may sungay, yan ang demonyo, yun, demonyo yun. Wala tayong basihan doon. Nagbibintang ka lang. Dapat may basihan lahat. Ano bang nakasulat dito sa 10:20? Sapagkat hindi kayo ang magsasalita, kundi ang Espiritu ng inyong Ama na sa inyo'y magsasalita. Nakuha nyo? Ito tungkol sa Espiritu ng Diyos. Matthew 10:20. Sapagkat hindi kayo mga magsasalita, kundi ang Espiritu ng inyong Ama ang sa inyo'y magsasalita. Kasasabi ko lang, di ba? Na huwag kang makikinig dun sa mga walang basihan. Dapat nagsasalita ka ng ayon sa Espiritu ng Diyos na nasa sa iyo. Nakuha nyo? Ang Espiritu, katulad ng sinabi ko, ay ang mga aral ng katotohanan. Hindi ito yung white lady, hindi ito ang tikbalang, kundi ito ay nasa sa loob mo. Ito ang Espiritu ng Diyos. Ano pa ba? So, ang haba nito. So, Roman 8:14-39. Puta. So, tignan mo. 24 minutes na tayo agad. Ako po, gastos na naman to. Last na to. Bukas na. Sabi na, hindi tayo matatapos nito. Susunod, gagawa na lang ako ng short na tungkol sa Diyos at anak ng Diyos at Diablo. Anak ng Diablo. Roman 8:14-39. Roman 8:14-39. Sapagkat ang lahat ng mga pinapatnubayan ng Espiritu ng Diyos
ay sila ang mga anak ng Diyos. Wow! Yung mga pinapatnubayan ng Espiritu ng Diyos ay sila yung matatawag na mga anak ng Diyos. Ito ang katotohanan. Hindi yung sinabi ng mga pastor o pare, tayo'y mga anak ng Diyos. Paano nangyari? Wala ngang alam sa Biblia yun eh. Wala ngang alam sa aral yun. Paano nangyaring anak ng Diyos yun? Kuha nyo? Pagka ikaw ay pinapatnubayan ng Espiritu ng Diyos, yun ang tinatawag na mga anak ng Diyos. Hindi ito yung mga tsambahan na nagpiling-piling na sila ang anak ng Diyos. Kundi kung sino ang pinapatnubayan ng Espiritu ng Diyos, yun ang totoong anak ng Diyos. Kuha nyo? Saan pa ba? Sapagkat hindi nyo muling tinanggap ang espiritu ng pagkaalipin sa ikakatakot. Dapat tinanggap kayo ng espiritu ng pagkupkop na dahil dito sumigaw tayo ng Aba, Ama. Patay. Napakalalim na nito. Kumbaga sa pagkain, nandito na yung mga litid ng baka na talagang sobrang titigas nito. Napaka malalalim na to. Itong mga gospel na to, yung mga Aba, Ama. Kanina sinabi ko na nga sa inyo, di ba? Sino ba ang ama nyo? Tanungin ko kayo. Dito na lang tayo para hindi na tayo magkalayo-layo. Sino ang ama nyo? Sa spiritual na tungkol sa Diyos, sino ang ama nyo? Sinong tinuturing yung ama nyong Diyos dito sa lupa? Sino ang tinuturing yung ama? Ako isa lang. Kundi yung anak ang siyang tinuturing kong aking ama dito. Bakit? Siya ang kumupkop sa atin para tawaging anak ka ng Diyos. Dahil sa anak na kumupkop sa iyo, tinawag kang anak ng Diyos. Hindi yung tatay niya. Ang tatay niya nagre-relax lang doon sa heaven. Doon yun sa hindi natin alam. Kaya nga hindi mo yun kilala. Nagre-relax yun doon. So, sino ang gumalaw dito? Sino ang naturingang ama ng lahat ng lipi dito? Naturingang ama ng mga tao. Hindi niya sinabi yun sa inyo. Pero sa Isaiah nakasulat yun na ang batang yun ay tatawaging walang hanggang ama. Dahil siya ang umampon sa inyo, hindi yung ama. Nasa kay Jesus, sa lahat ng ginusto ng gawin ni Jesus, siya ang gumawa ng lahat. Kuha nyo? O tingnan mo, 28 minutes na tayo. Susunod na ulit. Nakakabitin to talaga. Talagang nakakabitin to, pero ewan ko kung talagang sa mga sabik na sabik sa katotohanan, sa mga talagang gustong masarap sa tenga makinig ng mga totoong aral ng Biblia, talagang masasabi ka sa bawat sasabihin ko sa iyo. Dahil hindi ito tiyamba. Hindi ito yung mga sinabi ko lang, nakipagmarites lang ako na nakipag tumayo sa gitna ng entablado, nagmarites na lang ako dun sa gitna. Lahat ng sinasabi ko dito, may pinaghuhugutan sa Biblia. Ito na yung speaking of tongue, ang sinasabi, na magsalita kayo ng ayon sa Espiritu. Kumbaga kahit wala yan dyan sa Biblia, wala man tuldok o kudlit, kundi nagsasalita ka ng ayon sa Espiritu. Natugma sa aral. Yung Espiritu ang siyang aral, dapat lahat ng sinasabi mo nagtutugma sa mga aral. Hindi ng kung ano-ano. Nakuha nyo? Okay, susunod na ulit. Talagang bitin na, hindi ko na, susunod na lang yung
Mga Diablo. Isipin ko muna kung paano ko mapapaikli. Mahaba to eh. Isipin ko paano ko siya mapaikli. Kasi matagal na akong hindi nagbabasa. Sabi ko nga sa inyo, hindi ko na maalala kung ano yung sasabihin ko. Alangan namang kung ano sabihin ko dito. So, sa susunod na lang, paikliin natin hanggang 10 minutes kung ano yung mga sino-sino yung mga Diablong yan. Okay? God bless sa inyo.